lahat ng leeway. Kaya lang, things has to end. Everything, all the leeway was given to him. Para lang magawa ang ultimate objective, which is to just make him ride the plane. Yun lang. Yun lang ang trabaho. Wala nang iba. Sir, so you mentioned make him ride the plane. So yung objective na pinasa sa'yo. Kasi may video din, sir, na sinasabi mo, that's beyond my pay grade. So hindi mo talaga alam ang ruta kung saan dadalhin. Basta ang kailangan ng pasakay siya sa plane. Alam mo, I have glimpses. Alam kong lilipad ng aeroplano, pero kung ano ang inuto sa piloto, malalaman ko ba yun? Diba? Beyond my pay grade. Basta ang motor na, arrestayin mo siya. Dapat nga natapos na dun sa 250. Pagdala ko sa 250, dapat wala na eh. Tapos na ako dun eh. The problem is, he needs to ride the plane. Kasi huli ko siya eh. Huli ko siya. Ako nag-grab ng rights niya. I was the one who placed him under arrest. So I have to make sure that he has to be delivered to the court. Who issued the warrant? Kasi yung sinasabi ng warrant, bring him to the court. Pero sir, just to be clear, alam mong dahig ka ang ano niya? Hinggang, sisi ang warrant eh. Alam ka naman dahil siya sa... Pero diba? It's based on the Interpol. That's the Interpol request. It's just not for you to say yung dun sa video, hindi lang talaga ikaw sir, pwede manggaling kumbaga. Tama sir? Kasi tinatanong ka nila. Pero sinabi ko sa kanya, eventually, di ba, nung final namin, hindi nilalabas yun. Mr. President, I regret to inform you that a decision has been made that you will be brought to the Hague, to the ICC who issued the warrant. Sinabi ko sa kanya yun. Ayaw na sabihin yun. Hindi na ilalabas ng basta-basta yun. Kasi alam nila eh. Sasabihin. So if you remember the timeline between doon sa 12 hours, saan siya? Saan mo siya sinabi? Nung patapos na? Patapos na. Talagang sa'yo na kita pag hindi ka pa sumunod. Eh, hindi naman pwedeng mag-argue tayo dito. Unang-una, ang sinasabi ng mga abogado niya, show us this and show us that. Sinasabi ko sa kanila, sa'yo mga abogado kayo, hindi ako judge dito. At walang judge dito. Gusto niyo show this, show that. Eh, di punta tayo sa korte para ibigay sa inyo ng prosecutor yung mga hinihingi nyo, madepensahan nyo, pati siya na buwes. Ano to, tatapusin natin ang kaso dito sa holding center, sa holding area. Walang judge dito. That's just pure pamimilo sa po na yun. Kasi kung gano'n ang lahat, di padating ng panahon naman na may ibang Pilipino naman ang mahuli. Eh, kahit na ako, di pwede ko rin invoke yun. Pakita mo ganito, pakita mo gano'n. Wala namang judge habang hinihingi ko sa iyo. So yung oversight na kita pag hindi ka sumunod sa mo sa are you really ready to badly care? Eh, sinimulan ko na eh. Pinasasa ko na si E.S. Mijaldea eh. Alam nila na seryoso na ako. Inuna ko na si E.S. Mijaldea, pinasasa ko. You place him under? Oh yes. Handcuff talaga. So alam nila na ganun nangyari sa susunod. Seryoso na ako. Pinakita ko na talaga na pag hindi nila ginawa ito, isa ang mangyayari rito. Sasakay po ang presidente sa aeroplano kahit sino pa umarap. Ilang minuto na naka-handcuff si Mijaldea? Madali na naman. Kita ko naman kasi medyo physically restrained naman siya sa loob ng bus. So handcuff ko sa kanya, in fairness, hindi niya kayang ilagay ang kamay niya sa likod, kaya hinandcuff siya sa harap. Sir, addressing din the elephant in the room, no, sa probably syempre after this one. Are you taking parang, sabi na syempre, presidente natin si Bibi, but you know, may direct orders pa from you. I haven't talked to the president. Wala akong linya sa presidente natin, ha? I haven't talked to him on this matter. Wala akong linya para. And I don't think that the president will, it's proper for the president to talk to me dahil unless na gusto niya, pero ako, wala sa protocol yun, hindi ko... Maraming dadaanan, sir. hindi na sa ganun, hindi ako ganun ka-feelingero. But, sir, ikaw ang ground commander, di ba? Yes. Media Moto. Ang nag-designate sa'yo, si Chief. Yes. So, si Chief,
lahat ng nangyayari, alam niya. Of course, I have to report to my commander. May na ako, yeah. Kasi ang maganda yung ang sinasabi ng mga tao, yung cool ka lang nung Yeah, diba nagsabi si Presidente na hindi mo ko madadala. Anong exact tungkol niya? Overnighted body ba sinabi niya? Yung mga ganun, no? You have to kill me first. You have to kill me first. Yun ang exact word. Sagot ko naman sa kanya, that is not our intention, Mr. President. It's not our intention. Wala tayong ganun. Kasi yung mga mindset niya na patay na lang kaagad ang solusyon. Hindi kung ano na mindset nila, together with his enablers, pasensya natin, hindi ako kasali. Maraming solusyon aside from patayan. Okay? Sir, ano mo kay siya, natural doon sa anak yung Kitty na nakapag-itaw ng mga sasama. Mura ka, sir. Baka tayo na nakaganon pa. Part of the job? I've seen worse. I've seen worse. Sa kapal ng, kaya pumapal ang balat ko sanay na to sa mura And I'm sure, sir, you understand na, of course, na magkakaroon talaga ng emotion. Of course, it's the part. Pagbigyan natin, bata pa yung bata. Marami pa siyang maintindihan sa mundo ko rin pa. So, nothing personal. Nothing personal. Tapos, dinasahan mo ng Miranda right si Miguel Leye. Ano mangyayari sa'yo? Arrestado siya for... Going to pursue the case again? Arrestado siya for 1829 for obstruction of justice. No? Pero, well, option ko naman yun kung ituloy or hindi. Sa ngayon, nasa sa kanya rin yan. Gusto niya ituloy namin. Sige, tira natin. I have the option actually to present him for inquest nung gabi na yun. Sige, paano lang tayo? Regular filing tayo in the exigency of the situation. Kita naman ng lahat kung anong nangyari. Sabi niya, abogado siya ni former President Duterte. Sige, sakay sa aeroplano. We offered that seat actually. We offered that seat only to him nung nag-refuse na si Hanilet na sumama sa aeroplano? Papuntang Hague. Nung mag-refuse si Hanilet, dahil sabi na Hanilet, wala na siyang passport daw, which I don't believe also. Wala siyang passport, galing Hong Kong. So, binigyan na namin kay former ES Vigil Day ang upuan. Kaya hindi rin totoo yun na we refuse na pasamahin ng kung sino ang choice na India. Ang choice namin ang ayaw sumama. Kasi it would have been we would have been more comfortable kung sumama si misis niya. Kasi syempre, yun ang nurse niya, yun ang makakalam ng lahat. So, nagpadala kami ng isang doktor, may dalawang nurse. Ang isang nurse doon, amin ang isang nurse, yung nurse niya, mismo, personal nurse niya. Oo. At isang si Romy, yung kanyang pinaka-close bodyguard. Si Romy, yung nakaitim. Nakaitim yung umawak sa kanya. Kasi ayaw ka namin hawakan si former president dahil physically ayaw namin hawakan. Kaya si Romy ang na-request namin. So, lalo yun. So, he's a uniform authorized personnel na talagang trusted niya na humawak sa kanya. Kung siya bumagsak and everything. So, pinasama namin. So, may isang slot na natira. It's either ang first choice namin doon, si Hanilet, ay sumama. So, pili kami sa abogado. Anong volunteer nga si ES Vigil Day. Kaya na-delay pa yun. Okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet. Hindi ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun pag nagkataon. Ang gulo. Mga isang oras uli na delay yun. Kasi sir, nung habang we're following the story, inisip namin na lawyer, the lawyer delaying it. So yan pala ang nangyari. Change of manifest, okay.
Other than that, sir, yung mga... Dalawa, tatlong beses na nag-change ang manifest. Bakit, sir? Bakit na... Kasi may mga crew rin na, may mga dapat sumama rin na, magulo na pakagulo nung gabi na yun, nung hindi na napapansin yung subterfuge sa baba. Napakagulo. Kasi ang formality, ang hirap ng, ang formality ng pagpalipad ng aeroplano, hindi ganun-ganun, ha? Okay. Sir, ito... Hindi yan parang taxi na pag sumakay, hindi yan grab na pag pindit mo lang, may pagdating ng grab, sakay ka na. Sir, hindi So sir, itong nangyari kay former president is like magiging blueprint na to dun sa mga lalabasan pa ng warrant So, anong learning sir? And syempre, hindi naman kahit hindi ikaw sir yung ma-task to do it, para maging, maging guideline na para hindi maulit yung 12 hours, maging 11 hours sir. So, anong mga parang keynotes mo sir or key points na pwede mong sabihin para to avoid such? Kasi this is the first time. Just stick with the law. Alam nila mga abogado mga to, kung gagaling ng mga abogado to, nag-lecture ng mga to Isipin mo naman sa pintuan pa lang ng aeroplano, hinahanapan kami ng warrant. Where's the warrant? Will not come with you without the warrant. Sabi ko nga sa mga abogado doon, Chair, tagal-tagal ko ng pulis na nire-lecturean nyo. Ang tagal-tagal na rin ako nanonood ng mga nakikinig sa inyo habang nag-lecture kayo. Ang dapat na mabasa mo yan sa mga posters na ginagawa natin. Sa rights of the accused, mga poster na pinalabas mismo ng CHR, pinalabas ng mga human rights groups. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin lang ng pulis kayo, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, halika na. That's perfectly illegal. Ngayon sasabihin nila, hindi sila sasama kung walang papel na warrant. And we oblige them, ha? As in, lumabas pa yung isang USEC, ha? Yung USEC ng DOJ mismo, lumabas at nagpapalit dun sa airport, nakiusap para, may toto. Sir, Ground Commander ka, you're the one who gave the order na huwag pakasulit si Vice President. Why? Yes. Gabi na yung binigay na request na yun. No? At saka, for what? He's really in detention. He has lawyers within him. He has lawyers with him at that time. So what? Ba't kailangan ko dagdagan pa ang gulo? Ito nga ang tanong Gaano karami ang nahuli ng mga kriminal nung araw na yun, March 11, all over the country? Ilan sa kanila ang pinagbigyan ang lahat ng hiling, except for a few na hindi pwede talaga? We bent over backwards, hindi po pwedeng sabihin na kami ay naging oppressive and everything. Lahat na accommodations binigay sa kanya. Sir, even na pagpunta dun sa Pindamor, binanda niya, was that the original plan? Nandun siya dali? We planned it, yes. We planned it kasi yun nakakita namin na hindi lang nearest. That is the most comfortable place in the airport. Because it is a place for the president when